Walang ibang laman ang pitaka ni Clara kundi ang pregnancy test at ang ₱100. Maganda ang ihip ng panahon at masayang nag-uusap ang kanyang mga magulang kasama ang asawa niyang si Gilbert. Noong may kasal sila para siyang nginitian ng langit. 3 taon ang lumipas bago sila pinalad na makabuo. Ngayon, ipinagbubuntis na ni Clara ang kanilang first baby. Excited na siyang ipaalam sa lahat ang balita. "Oh, you're here!" Bulalas ng kanyang ina sabay tayo upang makipagbeso. Kanina pa dito si Gilbert. Talagang pinaghintay mo pa na matagal ang asawa mo. Bungad naman ang kanyang ama. Payak nang umiti si Clara. May trabaho pa po kasi ako kaya natagalan. Alam mo dapat kung kailan inuuna ang trabaho at ang pamilya. Mrs. ka na, Clara. Hindi ka na single. Pagkatapos siyang pagsabihan ay kumain na ang kanyang amang si Lester. "Opo," sagot niya bago tiningnan si Gilbert. Hindi siya nito pinansin. Mukhang pumapanig ito sa sinabi ng kanyang ama. Masyado siyang workaholic at pinagmulan na rin ito ng away nila dati. Magbabago na ang lahat ngayon kasi magkakaanak na kami. Sabi niya sa sarili. Anyway, kukunin ko muna ang leche flan sa kusina. Maiwan ko na muna kayo. Paalam ng kanyang inang si Pearl bago tumayo mula sa hapagkainan. Nakalatag ang mesa sa labas ng bahay para sa lunch na ito. Pinakalma muna ni Clara ang excited na puso. Habang hinihintay na bumalik ang kanyang ina sa veranda, nagumpisa namang magkwentuhan sina Gilbert at Lester. Patapos na rin pala ang garden niyo sa likod pa? Oo, kailangan ko na magbubuhat ng simento para sa gagawin kong daan. May gagawin ka ba sa linggo? Nagangat ng kamay si Clara. Sumenya sa kanya si Gilbert bago umiling. Wala naman ho pa. Tutulungan ko kayo sa araw na yan. Ibinaba niya ang kamay at dismayadong tumingin sa sariling plato. Ang sabi ni Gilbert manonood sila ng sine. Pero mukhang hindi na ito matutuloy sa linggo. Heto na ang leche flan! Masayang sabi ni Mama Pearl. Nagpalitan ng ngiti ang lahat at maganda ang timing. Kinuha ni Clara ang pitaka. Kukunin na sana niya ang pregnancy test sa loob nung bigla na lang tumili ang kanyang ina. Lindsay, ikaw nga! Lumamig ang sikmura ni Clara. Ibinalik niya ang pitaka sa bulsa at pinanood kung paano tumayo ang kanyang mga magulang para salubungin ang kanyang pinsan na kararating lang. Halos madapa ang kanyang amang si Lester pero wala itong pake. Ito ang unang yumakap sa babae. Iha, you came! Mabuti na lang at dumalaw ka. Ang kanyang ina naman, maluha-luha pa habang kinakamayan si Lindsay. Ang ganda-ganda mo pa rin talaga, anak. Naging kalmado si Clara habang pinapanood ng tatlo. Nabura lamang ang kanyang ngiti nung makitang kahit si Gilbert ay tumayo para bumeso sa babae. It's nice to see you again, Lindsay. Napilitan siya lumapit para bumati. Hi, Insan. Tumingin to sa kanya saglit at ngumisi. Oh, Clara. Hello. Hindi mo suot singsing mo. Pinakita niya ang kwintas na suot. Nandito, ginawa kong pendant. Baka kasi masira kapag nagpipinta ako. Nagtatrabaho ka pa rin bilang painter? Proud siyang umiti. Oo naman. Nakita mo ba yung mural sa elementary school malapit dito? Ako nagtatrabaho nun. Right. Well, last week ako ang cover ng Rachel's magazine. Iba pa rin kapag mukha mo ang nasa harap na isang kilalang brand, right? Inayos ni Lindsay ang buhok sabay smile. Ang init dito sa labas. Mama, tita, papa, tito, baka pwedeng sa loob na tayo kumain. Ay, oo naman, baka magka-skin cancer ka dahil sa init. Clara, kunin mo itong mga pagkain. Ipasok natin sa loob. Utos ng kanyang ina. Napatango na lang siya dahil nandito na si Lindsay. Ito na ang masusunod sa buong hapon sa kainang magaganap. Si Clara at Gilbert ang nag-ayos ng lahat habang kinakausap ng mga magulang niya si Lindsay. Nung matapos sila saka nagpatuloy ang kwentuhan sa loob. Kamusta ang trabaho mo, nak? Tanong ni Mama Pearl habang naglalagay ng pagkain sa plato ng babae. Okay naman po, although I think sa mga susunod na buwan, kailangan ko munang huminto at i-prioritize ang health ko.
Agad na alarma si Lester. Iha, bakit? May problema ba? Wala naman po, it's just that may nangyaring hindi inaasahan. Kiming sagot ni Lindsay. Nagsali ng Diyos sa baso si Gilbert. Tatanggapin sana ito ni Clara. Nung makitang hindi ininom ng lalaki ang laman, pero inilihis nito ang kamay at binigay kay Lindsay ang baso. Ito, inom ka muna. Pinanood ni Clara si Gilbert bago tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Inabot ni Lindsay ang tingin sa lahat at saka pumalakpak. It's because I'm pregnant! Masayang sabi nito. Nabitawan niya ang kubyertos na hawak. Nasiyahan sina Mama Pearl at Papa Lester. Niyakap nila si Lindsay habang pinapaulanan nito ng magagandang salita pati na dasal. Napahawak tuloy siya sa kanyang tiyan at naisip na hindi ito ang tamang oras para ipaalam ang kanyang pagbubuntis. Babae rin siya, kaya alam niya na importante ang moment na ito para sa kanyang pinsan. Let Lindsay have this day. May bukas pa naman si Clara para mag-announce ng kanyang pagbubuntis. Saglit niyang pinanood ang katawaan bago tumikim. Lindsay, kailan may papakilala ang ama ng anak mo? Hindi ko pa namimit ang boyfriend mo. Kilala niyo po ba, Mapa? Para bang may balo na pumutok ang saya sa mukha ng kanyang mga magulang. Ang simpleng tanong na yun sumira sa mood ng lahat. Maliban na lang kay Lindsay, dahil nakangisi ito habang tinitignan siya mula sa dulo ng mesa. Oh, you're looking for my child's father? Pasimple itong umirap at napatakip ng bibig. Nope, surpresa yon. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ngayon, saka na, cos. Okay, magsabi ka lang kung kailan para makapag-clear kami ni Gilbert ng schedule. Hindi na siya pinansin ni Lindsay, kaya nag-focus na lamang siya sa pagkain at hindi na nagsalita pa. Maagang naulila si Lindsay. Lumaki ito na para ng kapatid ni Clara. She's the extrovert. Laging enjoy kasama, sassy, tamang pa-cute lang at nagmamaganda. Samantalang si Clara, masyadong mahiyain, kaya hindi makasabay sa kanyang pinsan. Lindsay is always one step ahead. Noong mga panahong problemado si Clara sa pag-aaral, ito'y nagpa-party na at kumikita dahil sa modeling sideline nito. Tumatak na sa isip ng mga magulang niya na si Lindsay ay madiskarte at praktikal, habang siya naman ay magastos at walang patutunguhan. Ang kinuha niyang course sa college ay fine arts. Nakadepende siya sa mga magulang habang nag-aaral. Habang si Lindsay nakatalis sa kanila, nag-take ng nursing. Hindi na ito natapos ang course pero mas malaki ang sweldo kesa sa kanya ngayon. Malayo ang agwat nila sa isa't isa. Mataas ang tingin ng parents niya kay Lindsay habang siya sumasabay lang sa kung anong meron. Pagpatak ng 5:00, umuwi na ng bahay si Clara kasama si Gilbert. Tahimik ang naging biyahe, bagay na nakasanayan na nilang dalawa. Para sa kanila, this is peaceful silence. Nakita ko sa social media, mukhang papauwi na si Dean. Untag ng kanyang asawa. Talaga? Mabuti naman. At naalala niya pa kung saan siya galing. Napangiti naman siya. Kababata niya si Dean. Nawala ito ng mahabang panahon dahil sa pag-aaral. Ang huli niyang narinig, nagtitake ito ng master's degree abroad para pagbalik ng bansa, ay aaralin naman kung paano patakbuhin ang negosyo ng pamilya nito. Huli sila nakita nung hinatid niya si Dean sa airport. First year college was twice harder dahil wala sa kanyang tabi ang nag-iisa niyang kakampi at kaibigan. Pagbalik niya, baka pwedeng kausapin mo siya na ipasok ako sa business nilahan. I mean, tayo rin naman makikinabang if ever, di ba? Mungkahi ni Gilbert. Sure, walang problema. Kapag nakita kami ulit susubukan ko. Pinakiramdaman ni Clara ang pitaka sa bulsa at naisip kong ngayon na nga ba niya sasabihin kay Gilbert ang balita. Dapat ito ang una makaalam dahil mag-asawa sila. 3 years na silang mag-asawa at ngayon lang nabiyayaan ng anak
Kaya deserve nito na ito ang unang makaalam. Tumunog ang cellphone ni Gilbert kaya kinuha nito yon. Nakita niya si Lindsay ang tumatawag. Nakita ng asawa ang screen bago sinagot. Hi there, you like my surprise? I think you must know now. Naputol ang sasabihin ng babae dahil hinablot ni Gilbert ang cellphone at pinatay ang tawag. Ano raw sabi? Natigilan si Clara dahil di lubos matanggap ng isip niya kung ba't ganon ang tono ni Lindsay habang kinakausap ang kanyang asawa. Oo nga at siya ang nakasagot ng tawag. Ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita. Para magsalita ito na tila ba ng iinis. Paano ko malalaman kung anong sadya? Pinatay mo agad yung tawag. Ipinag-cross ni Clara ang braso. Itinabi naman ni Gilbert ang sasakyan. Sinasagot mo yung tawag para sa akin. Kahit di ko pa nakita kung sino yung caller. Sinong di maiinis? Hon, don't be so immature. Napailing siya. Ako pa ngayon ang immature. Ipinakita ko sa'yo ang screen, okay? Pinsan ko lang naman ang tumawag sa'yo. Anong masama kung ako nga makasagot? Si Lindsay pala. Kala ko galing sa trabaho kaya nainis ako. Kumalma rin si Clara subalit inilahad pa rin niya ang kamay. Akin na ang phone mo, tatawagan ko siya. Baka may emergency sa bahay. Kaya siya tumatawag. Look, hindi na nag-ring. Di na siya tumawag ulit. So siguro walang problema. Nakaramdam ng inis si Clara. Halatang may tinatago ito dahil ayaw magpahawak ng cellphone. Hindi naman ito ganito dati. May kinakausap ka bang babae? Kaya ayaw mong tignan ko ang phone mo? Diretsong tanong niya. Hindi mahilig si Clara sa pagpapaligoy-ligoy. What? Other women? Nahihibang ka na ba? Asik ni Gilbert. You know what? Magpatingin ka na sa psychiatrist. Kasi nagsisimula na naman yung pagiging praning mo. Nag-a-apply ako na ibang trabaho ngayon, Clara. Kaya ayokong pakialaman mo ang phone ko. Kasi may hinihintay ako importanteng balita. You know, I value my privacy so much. Hindi porke mag-asawa na tayo. Wala na tayong personal space. Bumilis ang takbo ng sasakyan dahil sa inis ni Gilbert. Napakapit si Clara sa silya. Gilbert, ano ba? Masyado na mabilis yung kotse, ano ba? Sino di mainis sa tanong mo? Ayaw ko lang ipahawak ang phone ko nang bababae na agad. Sa bahay na natin yan pag-usapan, nasa kalsada tayo. No! Kung sa bahay natin pag-uusapan o di sa kotse, pareho pa rin yun. Kasi para sa'yo, may ginagawa ko masama kahit wala naman. Fine, okay. Wala kang babae. Wala kang kachat o ka-text, okay na? Banas na sabi ni Clara. Agad namang hininaan ni Gilbert ang takbo ng kotse at tumango. I can't believe you. Kasal na tayo pero nagdududa ka pa rin. Baka naman ikaw talaga yung may ibang lalaki at pinapasa mo lang sa akin ng sisi. Ano? Napahawak si Clara ng sentido. Gilbert, umayos ka ha? Alam mo? At nakita mo kung ilang oras ako nagpipinta sa isang araw para lang matapos ang project ko. Tapos sasabihin mo yan? Hindi na nga ako nakakakain sa tamang oras dahil sa pagpipinta, di ba? Ngayon alam mo na ang nararamdaman ko. Kaya next time na mag-i-interrogate ka, dapat kaya mo ring sumagot kapag binalik ko na sa'yo ang tanong. You will never win an argument against me. Hindi na umimik si Clara. Gusto niyang ilaban na kahit i-check pa ni Gilbert ang phone niya, wala itong makikita. Kaso baka humaba pa ang usapan at matapos ang araw na magkagalit sila sa isa't isa. Ang totoo na iiyak siya. Imbes na maging masaya ang araw na ito, nauwi sa isang total disaster ang lahat. Kung ganito ang mood ni Gilbert, baka hindi ito matuwa kapag malamang buntis siya. Kilalang kilala niya ang asawa. Basta galit ito, lahat ng sabihin niya hindi paniniwalaan. Baka sabihin pa, na ginagamit niya lang ang anak nila para manalo sa usapan. Humalukip-kip si Clara at pagod na tumingin sa bintana. Sabi nila, nag-uumpisang maumay ang mag-asawa paglagpas ng 7 taon. Pero ngayon pa lang sa 3 taon nila, nag-uumpisa nang mawala ng gana si Clara. Kahit anong subok niya para pakinggan si Gilbert, masyado itong bingis sa kanyang opinyon. Naging matamlay ang sumunod na araw para kay Clara. Maagang umalis si Gilbert kaya pumunta siya sa eskwelahan
para tapusin ang mural na ginagawa niya sa elementary school. 10:00 pa lang ng umaga, pero mahapdi na sa balat ang sinag ng araw. Pinagpapawisan siya at nag-umpisa na ring mangalay ang kanyang kamay. Gumaan lang ang pakiramdam niya maya-maya. Inabutan siya ng halos 10 minuto bago napansin na may payong sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang pamilyar na muka ni Dean Michael Sabroso. Nabitawan niya ang brush, nahawak pati ang lalagyan ng pintura. Niyakap niya ang kababata at nagtatatalon dahil sa tuwa. "Dean! Nandito ka na!" Tili ni Clara. Natawa ang lalaki at sinusubukang ayusin ang kanyang pagkakatayo. Sinukat pa ang kanyang height. "Hindi ka man lang tumangkad, Clara." "Sorry naman ha. Una mong bungad sa akin yan agad. Halos 8 years din tayong di nagkita." Kumalma sila sa wakas. Ngayon, tinubuan na si Clara ng hiya dahil sa pagkapit niya rito kanina. Ang totoo na miss niya lang ito ng sobra. Si Dean ang nakakaalam ng bawat nakakahiyang pangyayari sa buhay niya, pati na ang mga insecurities niya kay Lindsay at ang hinanakit niya sa mga magulang. Noon kasing sinubukan niyang i-share sa asawang si Gilbert ang nakaraan niya. Lagi nitong sinasabi na dapat magpasalamat na lang siya dahil lumaki siya ng maayos. Hindi ito marunong makinig, lalo na kapag wala sa mood. "I heard you're married. Kayo na raw nung Gilbert, di ba?" Casual na tanong ni Dean. "Oo, ito Sing-Sing oh. Happily married. Kung nandito ka lang, sasabihan ko si Hill na kunin kang best man." "Ah, right. Sayang at wala ako dito." Tinuro ni Dean ang kanyang brush sa lupa pati na ang nasayang na pintura. Agad na inasikaso ni Clara ang mga ito at nagpatuloy sa pagpipinta. "Magkano ang buong project?" "Ito, tinanggap ko ng 40,000 sa magkabilaan." 40? Ang laking project nito. Eskwelahan naman kasi ito, Mr. CEO. Negosyante ka, kaya iniisip mo lagi ang kita. Kung pwede nga lang libre, ayos lang sa akin eh. Kaso may mga kailangan din akong bayaran. At saka syempre saan ako kukuha ng pangkain, di ba? Pahayag niya, sabay siko kay Dean. "Di ka pa ba uuwi? Kararating mo lang ba? Paano mo nalamang nandito ako?" "I was looking around while I was driving. Nakita kita kaya huminto na ako. Anyway, the weather is too hot. Dapat may dala kang payo para sa ulo man lang. Yung sinusuot ng mga bata tapos rainbow ang kulay." Napailing naman siya. "Ginawa mo pa akong kindergarten student. Umuwi ka na sa inyo." "Iiwan ko sa itong payong ko. Kumain ka na pagtungtong na 12:00, Clara. It's nice to see you again." "Nice to see you too rin, Dean. Salamat sa payong ha." Pinanood niya ang pag-alis ng lalaki. Sinubukan ni Clara na mag-concentrate sa pagpipinta, pero nawala siya sa focus. Kaya niligpit niya na lang ang lahat ng gamit para puntahan si Gilbert at sabay silang magtanghalian. Tiyak na masusurpresa ito. Sana naman magbati na sila ngayon. Nagtanong siya sa gwardya ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa. "Si Gilbert, Sarge, baka pwedeng patawag naman." "Uy, Clara, nagpaalam si Hill na umuwi muna sa bayan ng in-laws dahil may emergency raw. Di ka ba nasabihan?" "Talaga ho? Sige, salamat, alis na ako, Sarge." Agad siyang sumakay sa motor para makalusot sa traffic. Gusto niyang tawagan si Gilbert, pero hindi siya kampanteng maglabas ng phone habang nasa biyahe. Kaya sinabihan niya na lamang ang driver ng motorsiklo na pabilisin ang takbo ng sasakyan. Pag-uwi niya sa bahay ng mga magulang, naroon nga ang kotse ni Gilbert at nakabukas ang pinto ng bahay. Nagbayad si Clara ng pamasahe, saka nagmamadaling pumanhik sa loob. Narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kusina. "Kumain ka pa, Lindsay. Masama sa buntis nagpapagutom, ha?" "Okay po, Mama Tita." Pasweet na tugon ng kanyang pinsan. "Kapag lumaki ang bata, dapat ang kutis magmana sa iyo, anak. No offense, Gilbert." "Walang problema, Papa. Mas makinis naman po talaga si Lindsay." Sabi ng kanyang asawa. Natuod si Clara sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa naririnig.
Kausapin niyo agad ang isa't isa habang maaga pa. Asikasuhin niyo para naman ang apelyido ng bata maisunod kay Lindsay, tapos iyo, Hill. Payo ng ina. Madali lang yan. Wala pa kayong anak ni Clara. Nagkaanak kayo ni Lindsay tapos kay Clara. Wala pa. Ibig sabihin, may problema ang batang yun sa matres. Yun ang ilaban mo sa korte, Hill. Salamat po, Papa Tito. Oo nga po, Papa Tito. Akala namin magagalit kayo. Pero butit naintindihan niyo ang sitwasyon namin ni Hill. Saad ni Lindsay. Naibagsak ni Clara ang hawak na cellphone. Naging tahimik ang kusina. Unang lumabas ang kanyang ama. Clara, ikaw lang pala. Pumasok ka na rito para kumain. Dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa maharap ang mga taong nakapalibot sa mesa. Naikuyom ni Clara ang palad nung makita si Gilbert na hawak-hawak ang kamay ni Lindsay. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kakapalan ng mukha niyo. Buti at di kayo na-impatyo sa pagkain. Dinasalan niyo ba bago nilanok? Di ba't pinagbabawal ng Diyos ang pangangabit, Gilbert? Lindsay? Agad namang sinapo ni Lindsay ang tiyan. Mama, tita, sumasakit po ang tiyan ko. I can't deal with stress. Sabi ng doktor, sensitive ang pregnancy ko. Clara, ano ba? Buntis ang pinsan mo. Kung galit ka, wag mong idamay ang bata. Walang bata na madadamay. Kundi lang sana siya nagpakamot sa asawa ko. At di niya na sana siya kinukonsinte. Anong klaseng pamilya kayo? Sigaw niya bago dumukwang at tinaob ang buong mesa. 3 taon na kayong kasal ni Gilbert. Wala pa rin kayong anak. Dahil nangyari na to kay Lindsay, mas maganda ipaubaya mo na lang ang asawa mo. Hindi ka ba naaawa? Pinsan mo siya. Lalaking walang ama ang anak niya. At paano ako pa? Ikaw, Gilbert, sagutin mo ako. Ba't ka pa nagpakasal sa akin kung wala ka rin naman paninindigang hayop ka? Lumandas ang luha ni Clara at sunod-sunod na pumatak ito. Mas malaki ang kinikita mo kaysa sa akin sa pagpipinta, di ba? Mabubuhay ka pa rin, Clara. Mas kailangan ako ni Lindsay dahil may anak na kami. Sagot ng kanyang asawa. Sumugod siya sa lalagyan ng kubyertos at humugot ng patalim. Mama, tita, nagiging baliw na naman siya. May pag-iyak na sigaw ni Lindsay. Iwinasiwas ni Clara ang kutsilyo sa kahuminga ng malalim. Kailan pa to nagsimula? Hindi siya matingnan ni Gilbert. Si Lindsay ang sumagot sa kanya habang nakangiti. Limot ko na, Clara. All I can remember is, pumunta siya sa kwarto ko ng birthday celebration ni Mama Tita dito habang tulog ka. Nanginig ang kalamnan niya sa galit. Lumingon siya sa mga magulang at dahan-dahang lumapit. Matagal niya nang alam to? Clara, kung di mo napansin na lumalayo na ang loob ni Gilbert sa'yo, edi ikaw nga may problema. Asawa mo yan. Imposibleng hindi mo alam. Ikaw ang nagkulang. Tama si Mama Clara. Hindi na ikaw yung babaeng pinakasalan ko. Nagbago ka na. Kung umuwi ka laging amoy gasolina. Ano ngayon kung mas malaki ang kinikita mo sa pagpipinta? Di mo naman ako mapagsilbihan bilang asawa. Aanhin ko yan. Nandilim ang paningin ni Clara. Sinugod niya ito at sinaksak ng kutsilyo. Sinangga ni Gilbert ang kamay niya. Kaya nadapisan lang ang braso nito. Mabilis siyang umatras para tadyakan to sa tiyan bago tumakbo paalis. Mama, tita, tumawag kayo ng pulis, ipakulong natin siya. Sigaw ni Lindsay. Hindi tumigil si Clara sa pagtakbo. Hanggang sa mapadaan siya sa kabilang kalye. Naabutan niya si Dean na kalalabas na ng gate. Clara! Sigaw ng lalaki. Huminto siya at nanginginig na tinignan ang mukha nito. Unang napansin ni Dean ang kutsilyo sa kanyang kamay na may bahid ng dugo. Shit, may napatay ka ba? Nasaan ang katawan? Pumasok ka sa kotse ko, bilis! Kunin natin ang katawan bago pa makita na iba. Bumigay ang tuhod ni Clara. Lumuhod siya sa gitna ng kalsada habang umiiyak. Dinaluhan siya ni Dean. Clara, I know you feel upset, but I need to know kung may napatay ka ba. Umiling siya at pagod na ngumiti. Gustong-gusto kong patayin si Gilbert pero hindi ko ginawa. Dumilim ang mukha ni Dean. May kakaibang talim sa mga mata nito.
na hindi pa niya nakita noon. Anong ginawa niya? Nabuntis niya si Lindsay. Nabuntis niya ang pinsan ko. Sumisikip ang dibdib niya tuwing naaalala ang nangyari kanina. Pinapasok siya ni Dean sa bahay at binigyan ng maligamgam na tubig. Pinagmamasdan siya nito habang nagpapapalit-palit ang galit at lungkot sa kanyang damdamin. Nahiwa ko ang braso niya, Dean. Baka makulong ako. Umiling ito sa kanya. Nahuli mo ang asawa mo na may ibang babae. Tapos nakabuntis pa talaga. I'm not saying that what you did was right, Clara. Pero alam ko na may intindihan na otoridad ang naging reaksyon mo. Adultery ang ginawa niya. Yung nahuli mo sila sa akto. Ikaw ang naagrabyado doon. Gusto ko silang ipakulong din. Alam ko magagalit sa akin sina Mama at Papa. Sa totoo lang inaalala ko rin ang batang dinadala ni Lindsay. Alam ko na inosente yon. Kapag nakulong ang mama niya at ako ang dahilan, baka kamuhian din ako noon paglaki niya. Niyakap siya muli nito. Di ko alam kung ba't pinakasalan mo ang lalaking yan. Di naman siya masama dati din eh. Nung college pa, siya ang kasama ko lagi. Kahit pa magkaiba kami ng course. Attentive siya, maalaga at masikaso. Di ko alam kung ba't nangyari yun sa kanila ni Lindsay. Baka inakit lang siya ng pinsan ko. Niyugyug siya ni Dean ng malakas. May sariling utak ang asawa mo, Clara. Huwag kang magkunwari na parang walang bisyo yung lalaking yan. Gising siya nung pinutukan niya ang sarili mong pinsan. Alam niya dapat kung paano ka tratuhin ng pamilya mo kumpara kay Lindsay. And what did the fucker do? Dumagdag pa siya sa problema. He's a dumb fuck, Clara. Napayuko siya at pinapakinggan ang pagmumura ni Dean. You married a double-crossing, lazy-ass, cheap-looking dude. Hindi na nga pinagpala sa itsura, nagawa pang manloko. So what if he's kind to you back then? Nagbabago ang kulay ng balat ng tao kapag nabibilad sa araw. Kaya yung budhi niya, pwede magkulay dark green. Kasi para na rin siyang kanal na nag-anyong tao. Stop crying for that damn asshole. Kasi nasasayangan ako sa luha mo. There's no way he's deserving, Clara. Tama na. Ilang segundo siyang nakanganga sa harapan bago bumunghalit ng tawa. Kahit masakit ang lalamunan, pinilit pa rin niyang itawid ang halakhak. Parang ikaw yung naloko at hindi ako ah. Mas galit ka pa sa akin. Komento niya sabay haplos sa tiyan. Masaya sila kasi buntis si Lindsay. Sinasabi nilang magparaya ako pero saan kami lulugar na magiging anak ko? Mas lalong nahabag sa kanya si Dean. Lumuhod na ito sa kanyang tabi para yakapin ang kanyang binti. I'm sorry I was late, Clara. Ba't ka naman nagsasorry dyan? Wala ka namang kasalanan eh. Sino bang nanloko sa akin? Kung nandito lang ako, ay sana napaimbestigahan ko ang lalaking yan. When I saw his picture sa social media account mo, alam ko na agad na wala siyang gagawing maganda. He's ugly. He's not even rich like me. Natawa muli si Clara dahil para itong batang naghihimutok. Di ko na may babalik ang oras. Kaya nga na lang ako ngayon din. No, don't say that. Ba't mo hahayaan na masaya sila, samantalang ikaw umiiyak dito? We can't let that happen. Pagod siyang humilig sa couch at pumikit. Magpapahinga na muna ako. Fine. Pero pagising mo, mag-usap tayo. Clara, you can't let those assholes win. Hindi pwede, hanggat nandito ako. Payapang natulog si Clara. Hindi dahil bumigay na ang isip niya o dahil pagod na ang katawan niya. Kalmado siya kasi alam niya, totoo ang bawat banta ni Dean. Kung siya man mapagpatawad, ang lalaking ito, labis-labis kong magtanim ng galit sa puso. Lahat ng bumabangga sa kanya noon, isa-isang pinaparusahan ng lalaking to. Ngayong may tumapak sa kanyang pagkatao at tinraidor siya ng kanyang sariling pamilya, pusod lang ng mga ito ang may iwang walang latay. Nagtagal si Clara sa bahay ni Dean ng halos 1 linggo, bago siya nagpasyang umuwi at harapin ang kanyang asawa. Nakatulong ang katahimikan para makapag-isip siya ng maayos, kaya ngayon, mahaharap niya ng lalaki na hindi umiiyak o nanginginig.
Naabutan niya si Gilbert na nag-eempake ng mga damit. Desidido ka na talagang iwan ako para kay Lindsay? Sumulyap sa kanya ang lalaki bago umiling. Dapat, pinadakip na kita sa pulis ng isang araw. Gusto mo akong patayin, Clara. Naging mamamatay tao ka. Kaya syempre iiwan kita. Nahuli kita kasama ang kabit mo. At nalaman kong buntis siya. Nabuntis mo, Gilbert. Kahit buhusan ko kayo ng asido ng araw na yon, paniguradong mababa lang ang magiging sentensya ko. Sino di magagalit? Sino di magwawala? Pinaglaruan niyo ko, mga hayop kayong lahat? See? Ayan ka naman. Di ka makausap na maayos kasi sumisigaw ka. Pakinggan mo ang sinasabi ni na mama at papa. Buntis si Lindsay kaya dapat unahin muna ang kalagayan niya. Nagpatuloy ito sa pagliligpit ng mga gamit kaya lumapit siya rito. Gilbert, buntis din ako. Kung inaalala mo ang mangyayari kay Lindsay at sa anak niya, paano naman ako? Paano itong anak mo sa akin? Hindi man lang nagulat ang lalaki. Saglit itong tumingin sa kanya bago nag-iwas ng tingin. Matagal mo nang alam? Nakita ko ang pregnancy test sa drawer mo. Pero ba't nag-empake ka pa rin? Sabi mo, hindi tayo magkaanak. O eto, may baby na tayo. Ba't ka nagtatabi ng gamit? Ano ba? Inabot niya ang bag nito at paisa-isang inalis sa mga damit ni Gilbert sa loob. May anak na tayo. May isang pamilya na tayo, Gilbert. Itinulak siya nito ng malakas. Nabundol siya sa paanan ng kama. Napasalampak sa sahig. Napaaray siya ng malakas. Gusto mong sabihin ko pa sa'yo yung derechahan, Clara? Oo, sige. Pinipili ko si Lindsay. Hindi siya amoy gasolina. Hindi siya boring kasama sa kama. Boring ka. Hindi kita matagalan. Hindi ko pala kaya. Buliyaw nito. Hindi lumingon si Gilbert at nagmamadali nito ibinalik ang mga natapong damit bago umalis. Nakakulong sa lalamunan ng hiyaw ni Clara dahil sa gulat nang makita ang dugo sa kanyang hita. Pinilit niyang bumangon kahit nandidilim ang kanyang paningin at mabilis na tinawagan ang numero ni Dean. Sumagot ito, kaya sinabi niya agad ang address ng tahanan bago mawala ng malay. Pagising niya, gabi na sa labas at nakakabulag ang liwanag mula sa ilaw ng hospital room. Clara, hey, kumusta pakiramdam mo? Wala akong maramdaman. Para bang wala na lahat ng saya sa katawan ko din. Yumuko ang lalaki at maingat na nilaro ang kanyang palad. Clara, wala na siya. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Umiling siya ng paulit-ulit, kahit alam niya sa sarili, na dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak kanina, paniguradong bumitiw na ang kanyang baby at nalaglag ng tuluyan. Dean, please. Wala na ang baby, Clara. Hindi niya kinaya ang impact. Humagulhol siya sa balikat ng kaibigan. May namumuong galit sa kanyang dibdib. Kakaiba, mula sa naramdaman niya, noong malamang tinraidor siya ng kanyang kadugo, at ng mismong asawa niya. Ang galit ngayon ni Clara mula sa paghihinagpis ng isang ina na pinagkaitan ng pagkakataong makita ang sariling anak. Hindi man lang siya tinulungan ni Gilbert. Siguro sinadya pa nito na makunan siya para maiwasan ang sabit sa kanilang paghihiwalay. Hindi ako papayag na ako lang mawalan. Kailangan magdusa rin sila gaya ng mahabang panahong tiniis ko sa pagpili nila kay Lindsay kesa sa akin. Aniya pagkatapos ay humagulhol. Maingat na tinapik-tapik ng lalaki ang kanyang balikat. Nakangiti ito sa kabila ng kalungkutan. Basang-basa ni Clara ang matamlay na mga mata nito. Ngayon pa lang, nag-iisip na ng paraan si Dean kung paano gaganti. Si Clara naman, hindi maubusan ng idea. Bukas siya sa pagpapatawad. Kung mangyaring makaganti siya rito ng isang beses. Kahit yun lang. At susubukan niya ng gamutin ang sariling sugat. Sa ngayon, magsasaboy muna si Clara ng dugo sa lahat ng lugar na dinumihan ng mga taong sumira sa kanyang simpleng buhay. Makaraan ng isang buwan, maaliwalas ang hapon nang matapos ni Clara ang kanyang mural sa eskwelahan. Humingi siya ng panahon sa principal na eskwela dahil sa mga nangyari sa kanya at hindi naman nagdamot ang ginang. Inintindi siya nito at pinayuhan pa sa dapat na gawin
Kaya naman mas ginandahan pa ni Clara lalo ang disenyo sa pader. Larawan ng mga batang naglalaro, mga guro, at aralin ang kanyang inspirasyon sa ginawa. Inisip niya, paano kaya kung lumaki ang anak niya at naging estudyante rin sa school? Ano kaya ang magiging itsura nito? Laki ng smile mo ah. Punani din matapos niyang bisitahin ang trabaho nito sa opisina. Dumaan tayo mamaya sa school. I want to see the finished product. Para namang di mo pa nakitang style ko dati. This is different. Ang laking project kaya nun. At mag-isa ka lang na gumawa. Sumandal siya sa bintana at pinanood ang tanawin sa baba. Ang taas nitong opisina mo, Dean. Mabilis na nakakilos ang lalaki at hinila ang kanyang damit. May papakita ko sa'yo sa baba. Let's go. Hindi ako tatalon, okay? Ang dami ko pang gustong gawin sa buhay. Di ko sasayangin ang bawat oras ko sa mundo. Hindi makaimik si Dean. Lumapit siya para tapikin ito sa pisngi. Huwag kang mag-alala. Na-appreciate ko yung pagiging caring mo. Pero seryoso, ayos lang ako. Are you saying you don't need me? Bumalik si Dean Cecilia at humarap sa nakabukas na laptop. Kunwari nagbabasa ito ng dokumento pero hindi naman gumagalaw ang mga mata. Sinilip niya ang tinitingnan nito. Kailangan kita syempre. Paano ako gaganti? Nang wala ka, ikaw mayaman sa ating dalawa. Sagot niya malapit sa tenga nito. Kumunot ang noon ni Dean, kaya alam niyang hindi ito natuwa sa kanyang sagot. Ang akin lang, huwag ka masyado mag-focus sa problema ko. Kababalik mo lang, di ba? Baka mamaya napapabayaan mo na yung trabaho mo dahil masyado ka nang invested sa chismis ng buhay ko. Umirap lang ito sa kanya. Clara, your life is so messy. Of course, I want to be part of it. Matagal ko nang gustong pagsabihan yung mga magulang mo. Kundi lang sila matanda. Malisyoso itong tumingin sa kanya sabay ngiti. Tiningnan ni Clara ang labi nito bago nag-iwas ng tingin. Bukas ko na ipapakita kay Gilbert ang draft ng annulment papers namin. Kailangan magkasundo kami. Para mapabilis ang lahat, di ba? Yes, at sasama ako. Gusto ko makaharap ang gagong yan pati na rin si Lindsay. Okay. Mas mabuti na rin nandun ito. Nung huli, akala niya ma-handle niya na maayos ang sitwasyon. Pero mas malala pa ang nangyari. Iba pa rin kapag sigurado ang kaligtasan niya basta nandyan si Dean. Pagdating sa bahay ng mga magulang, hindi niya na kailangan tanungin ng mga ito kung saan tumutuloy ang dalawa. Talagang kinupkup ng parents niya sina Lindsay at Gilbert. Buti naman at nakapag-isip-isip ka, Clara. Naintindihan namin ang galit mo. Pero mas maganda mag-focus tayo sa kung anong meron ngayon. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, mas kailangan ni Lindsay ang pangunawa mo. Magpinsan kayo kaya dapat hindi kayo nag-aaway. Sabi ng kanyang ina, hindi nakinig si Clara at mas piniling tingnan si Gilbert. Tapos ka na basahin? Yung mga papeles? O sige, ayos na to. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Dahil gusto natin pareho na mapabilis to, aasahan ko na tutulong ka sa magiging gastos. Sure. Di ba, Lindsay? Ngumuso ang babae sabay hawak sa tiyan. Oo naman. May ipon pa ako, Hil. Good, baby. Inilihis ni Clara ang tingin dahil baka masuka pa siya sa pandidiri. Clara. Total nagkaayos naman kayo. Baka gusto mong tulungan ako na pinturahan ang bakuran natin. Mag-usap tayo para makamusta naman kita. Bahagya siyang natawa. Inilabas niya ang kopya ng medical record niya sa ospital at nilatag ito sa mesa. Habang masaya kayo sa magiging anak ni Lindsay, siguro naman nararapat niyo ding malaman na nakunan ako dahil sa pananakit ni Gilbert. Inalagaan niyo siya ng maigi tapos ako na sarili niyong anak na pabayaan? Wala na kayong apo na aasahan mula sa akin, ma? Pa. Tumayo si Clara at tinignan ng mga magulang. Ito na ang huling pagkakataon na kikilalanin ko pa kayo bilang mga magulang ko. Isipin niyo na lang na si Lindsay ang anak niyo. Total mahal na mahal niyo siya, di ba? Huwag niyo na akong tatawagan ulit. Kung magkita man tayo sa daan, huwag niyo na akong kausapin. Bili ni Clara bago umalis. Nagkaroon ng kalampag. At ang huli niyang narinig ay ang pag-awat ng kanyang ina nung suguri ng kanyang ama si Gilbert.
Ang sabi mo, bawg si Clara. Buntis siya at sinaktan mo? Buliyaw ng matanda. Papa, Tito, tama na po! Tili ni Lindsay. Nagmadali si Clara bago pa siya maawas sa ama at bumalik sa impyernong lugar na yon. Pumasok siya ng sasakyan na ipinahiram ni Dean. Tinawagan niya ang lalaki habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay. Buti naalala mo pa akong tawagan. Ang sabi mo, hintayin mo ako. Pagbalik ko, wala ka na. Dean, kailangan ko silang harapin ng ako lang. Ayokong pag-isipan kanila ng masama tapos magkalat pa sila ng chismis kahit kababalik mo lang this year. Be honest, Clara. Ba't di mo ako sinama? Nahihiya ako. At bakit? Kasi di mo naman kailangan makita kung paano ako baliwalain ni na mama at papa dahil kay Lindsay. Alam ko magwawala ka. Pumalatak si Dean. It's because they're ridiculous. Ano ngayon ko namatay ang parents ni Lindsay? Hindi naman pwede magpapaka-parents sila sa pinsan mo samantalang ikaw parang kapitbahay lang na nakikitira sa inyo. Natawa si Clara. Di ko maintindihan kung ba't ganyan sila, Dean. Well, I do. Nagkakaganyan sila. Kasi mula noon pa man, di nila makontrol kung ano ka at kung anong bagay ka mahilig. Gusto nila maging mahinhin ka, malambing, masunurin. Pero masyado ka matigas. You want basketball, painting, and singing. Kontento ka na sa mga bagay na simple. Pero si Lindsay hindi. She wants jewelry, boyfriends, and see-through dresses. Kung si Lindsay ang naging anak nila, baka nga mas natuwa pa sila eh. Kasi nga people pleaser siya. Nabubuhay lang kapag may pumapansin sa kanya. You don't do that. Kapag may naisipan kang gawin, tinatapos mo kahit gaano man katagal ng trabaho. Your parents think you don't need them because you're too independent. Sa pananaw nila, mas kailangan sila ni Lindsay. Kaya siya ang priority at hindi ikaw. Nakarating siya sa wakas sa bahay. Tiningnan niya ang phone at napaisip. Pwede ka na mag-invest sa isang TV channel para gawa ng adaptation ng buhay ko, Dean. Ang dami mo nang alam. Kailangan na kitang ipatumba. Biro niya. But you need me? I do. Love mo rin ako, Clara. Saglit siyang natahimik. At di alam ko ano yung sasagot. Tumikim si Dean. What? Kaibigan mo ako? You don't love me? I do. I do. Magtrabaho ka na nga dyan. Matutulog na ako. Aniya, kasabay ng pahapyaw na pag-irap. Pinalitan mo na ang lock ng bahay? Yes, sir. Isara mo lahat ng bintana. Isigurado mong plakado ang lock ng gate. All clear, bossing. Pwede na ba ako matulog? Alright. Sleep well, Clara. Thank you. May pahirit pa itong isang tanong. Teka, may pagkain ka ba dyan? I can have it delivered there. Meron na din, bumili ako kanina. Salamat. Tatawag ako mamaya pagkagising ko. Bumuntong hininga ito. Well, sabi mo yan hihintayin ko. Okay, goodbye. Matapos ang nangyari kanina, naging desidido siya na huwag kontakin ng mga magulang sa hinaharap. Kahit anong gawin niya, nakatatak sa puso ng mga ito na mas mahalaga si Lindsay, kaya mas mabuting mag-isa na lang siya. Nandiyan naman si Dean. Alam niyang hindi siya nito pababayaan. Naging busy si Clara sa paghahanap ng mga kliyente at pag-a-advertise sa sarili. Nag-iipon siya para may magamit kung sakaling magipit man sa proceeding ng annulment. Pinuntahan niya ang trabaho ni Gilbert at nag-usisa tungkol dito. Nalaman niya na ipinagkakalat na pala nito ngayon na magkakaanak na sila ng kanyang kinakasama. Lahat sila, inakala na siya ang tinutukoy. Pero nilinaw niya sa lahat kung ano ang ginawa ni Gilbert. Hiningi rin niya ang email account ng kanilang HR department upang magsumite ng reklamo. Pag-uwi, inihayag niya sa isang buong dokumento ang nangyari. Kalakip ng larawan ng kanyang medical records at annulment papers na kanilang pinasa. Hindi man matanggal si Gilbert sa trabaho, ayos na para sa kanya na sirain ang reputasyon nito para magbago ang trato ng mga kasamahan sa kumpanya dito. Inisa-isa rin ni Clara ang kanyang mga natitirang kamag-anak. Maging lolo at lola kinausap niya sa telepono. Yan po ang ginawa ni Lindsay, Lola. Hanggang ngayon, nakatira pa rin sila sa bahay ni na Mama, kasama ni Gilbert. Mangiyak-iyak na sabi niya.
Nahihibang na ba yung mga magulang mo, Clara? Pupunta ako dyan para kausapin ng mga yan. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana dito na lang tumira sa amin si Lindsay at hindi dyan sa inyo. Ang sarili kong pinsan naging kabit ng asawa ko, Lola. Ipinahiya nila ako ng husto. Wala silang tinira sa akin. Kahit ang anak ko nawala dahil kay Gilbert. Tahan na, Apo. Kawawa ka naman talaga, oo. Gusto mo bang dito ka muna sa amin ng lolo mo? Huwag na po. May trabaho rin kasi akong tinatapos dito. Bumuntong hininga ang matanda. Bilib talaga ako sa iyo eh. Dati pa man ang tatag mo. Kakausapin namin yung mama mo at pagsasabihan namin yan. Gayon pa nagkakaganito kung kailan sa susunod na buwan ang birthday celebration ng tita mo? Pasensya na po, Lola. Salamat po. Ayaw man idamay ni Clara ang kanyang lolo't lola. Gusto niyang lumika ng gulo sa bahay at mapagsabihan ang kanyang mga magulang. Hindi naman dahil matatanda na sila, hindi na sila pwedeng pagalitan. Hindi nakikinig sa kanyang ina't ama kasi anak lang siya. Ayan at may mas nakatatanda pang pwedeng bumoses para kay Clara. Pagkatapos gawin yon, nag-focus naman siya kay Lindsay. Sinubukan niyang hanapin ang catalog nito online. Nagtanong-tanong siya sa mga kasamahan nito sa modeling agency. Naging madali namang humanap ng mga taong may galit sa kanyang pinsan. Dahil sa kagaspangan na ugali nito. That happened? What the hell? May ibababa pa pala ang dignidad ng babaeng yon? Ayoko rin sa nangyari. Bangungot pa rin sa akin lahat ng to. Siguro, napapaisip ka kung ba't ko to ginagawa. O masyado nagpapalamon sa emosyon ko. No, please. Ikalat mo pa. Sino bang gumawa ng masama? Hindi naman ikaw eh. At least ngayon, alam na namin na hindi mapagkakatiwalaan si Lindsay. Dahil kahit may asawa, pinapatulan niya. Anyway, do you want to learn about everything bad she did? May papakita ako sa'yo. Ibinigay niya kay Irene ang kanyang social media account. Isinend ito agad sa kanya ang screenshots ng messages, pati na pictures ni Lindsay, na may kahalikang matanda o sumasayaw sa gitna ng maraming lalaki. Modeling is not an easy job too. Di porke maganda ka, pwede nang ipasok sa screen at iprint ang muka sa mga magazine. Maraming babae sa mundo na mas malakas ang sex appeal. Marunong magdala ng apparel o sadyang photogenic. Tapos, may mga babae rin gaya ni Lindsay na ginagamit ang katawan para makasecure ng slot sa pahina ng isang brand. Itong mga picture? Paano nakakamit ng mga sponsors ang pinsan mo? Simple lang, sumasideline siya sa mga escort services. Napatango si Clara. Kailan siya huling pumasok? Hindi na siya nagpaparamdam eh. Nawala na lang siya bigla last month. Di ko alam kung magbabalik pa ba siya dito. I say good riddance. Makaasta siya, akala mo purebred na alta. Yun pala pokpok na nga kabit pa. Nagpasalamat si Clara dito bago nagpaalam. Binigay niya kay Dean ang buong pangalan ni Irene at sinabing bigyan ito ng oportunidad. Agad namang tumawag pabalik ang lalaki. Who's Irene? New friend mo? Oo, kaya bigyan mo ng paayuda. Anong tingin mo sa akin? Nangingitlog ng ginto? Daming dada? Ayaw mo ba? Di wag. Wait, Clara. Inaasikaso na ng sekretary ko. Di ko naman mabiro. Ano inaasikaso mo ngayon? Gusto ko ba pabilis sa annulment mo? Naghahanap ako ng paraan. May nahanap ka ba? Yes. Maybe you won't like it. Baka pag-isipan mo ako na masama. Dati ko pa alam na masama ka din. Ano yung naisip mo? Tumahimik ito na ilang segundo. Bago huminga ng malalim. Kung patayin na lang kaya natin ang ex mo. Saglit na napaisip si Clara bago umiling. Kapag nabuko ang plano, makukulong si Dean. Hindi niya gustong mangyari yon. Look, kapag wala na siya, mapapamura tayo ng gasto sa annulment. Kasi di na natin kakailanganin yon. One-time payment kasi dyan. Kapag buhay pa rin yan, edi pwede ka pa rin guluhin. This is a win-win situation. And solution, Clara. Kapag nagkabukuhan at nakulong ka, bahala ka. Basta ako happy and free dito sa labas. Mabilis na umayo si Dean at nagseryoso. Okay, maghahanap ako ng ibang paraan. Sige, kakain na muna ako. Pinatay niya ang tawag ng nakangiti.
Pinagmasdan niya ang mga picture na sinend ni Irene at napatango dahil magiging busy siya sa buong linggo. Makaraan ng ilang araw, tahimik si Clara habang nakaupo sa gilid ng kama. Mahigpit na hawak-hawak ang envelope na puno ng ebidensyang nakuha niya mula kay Irene. Tapos na ang kanyang paghahanda. Sa envelope na yon, nakasalalay ang unang bugso ng kanyang paghihiganti. Hindi siya mapakali buong magdamag. Sa bawat pagtilat ng mata niya, sumasagi ang mukha ni Lindsay na nakangisi. Inaangkin na lahat ng bagay na matagal na dapat ay sa kanya. Lumapit si Dean, dala ang 2 tasa ng kape. Clara, kung gusto mo ako nakaharap sa kanila. Umiling naman siya. Hindi. Ako ang asawang pinagtaksilan. Ako ang anak na iniwan sa ere. Ako ang dapat humarap sa mga yon. Kung gusto mo sumama, maiwan ka sa kotse. Malaman ko lang na nasa malapit ka, kampante na ako. Tumango naman si Dean. Wala nang ibang sinabi pero sapat na kay Clara ang presensya nito bilang suporta. Dumating ang kaarawan ng isa niyang tita. Isang okasyon na siguradong dadaluhan ng buong pamilya at gaya ng inaasahan, naroon si Lindsay. Nakasuot ng bestida at pinapakita ang kunwaring baby bump at ginagawang sentro ng atensyon ng sarili. Kahit pa ang birthday celebrant ay nasa likod. Ang blooming mo, iha? Ani Mama Pearl habang sinusubuan ito ng cake. Kung di ko lang alam na buntis ka, iisipin kong kagagraduate mo lang sa koleyo. Napangisi si Lindsay habang hinihimas ang tiyan. Siyempre, dahil sa alaga niyo, Mama Tita, naging madali ang pagbubuntis ko. Lalo pat nandiyan ang suporta ni Gilbert. Ang swerte-swerte ko sa kanya. Tumungo si Clara sa gilid, bitbit ang envelope. Nang makita siya ng ina, agad itong sumimangot. Clara, huwag kang gumawa na eksena dito. Celebration to para sa tita mo, kaya huwag mong sirain. Hindi ako sisira na okasyon, Ma. Siya. Tinuro niya si Lindsay. Nagtawanan ng mga bisita. Inakalang nagbibiro lang siya dahil sa nangyaring agawan kay Gilbert. Pero hindi nagpatinag si Clara. Umabante siya sa gitna, inilabas ang envelope at isa-isang nilatag sa mesa ang mga larawan. Unang lumabas litrato ni Lindsay habang nakikipaghalikan sa kotse. Kasunod, video na naka-screenshot. Hawak nito ang braso ng isang lalaking may wedding ring. Papasok sila sa isang hotel. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Siya ba yan? Si Lindsay? Hindi ba't buntis siya? Sino yung mga lalaki nandyan? Baka naman luma na ang picture. Sabat ng isa. Isa pang larawan ang sumunod. Ito napakalinaw. Na nasa kwarto si Lindsay kasama ang isang kilalang matandang negosyante. At panghuli, mga screenshot ng usapan sa chat. Next time ulit, don't worry about your wife. I'll take care of you, baby. Pinagmasdan ni Clara ang mukha ni Lindsay na unti-unting namumutla. Hindi ito makapagsalita. Pero ang pinakamatinding dagok ay nabanggitin niya ang mga pangalan ng mga lalaki. Mga kilalang asawa at tatay ng mga babaeng nasa isang okasyon ding yon. Sa lahat ng kababaihang nandito, kung asawa niyo man ang nabanggit ko, pasensya na. Matagal na kayong pinaglalaroan ng pinsan ko. Sumabog ang kabilaang ingay. Isa-isang nagsitayuan ng mga babae. Nagsusumigaw at nanlilisik ang mga mata. Hayop ka? Ikaw pala ang kabit ng asawa ko? Pinagmukha mo akong tanga sa loob ng ilang buwan. Walang nagawa si Lindsay nang unti-unti itong palibutan. Sinubukan siya ipagtanggol ni Gilbert, pero ito din nakatikim ng sampal at mura. Anong klaseng lalaki ka? Pinagtanggol mo pa ang kabit mo? Nagkagulo sa sala. May sumabunot sa buhok ni Lindsay. May humablot pa sa damit nito hanggang halos mapunit. Umiiyak ito ngayon, habang pilit tinatakpan ng tiyan. Please, I'm pregnant. Baka mapahamak ang baby ko. Pero isang matandang ginang ang sumigaw. Anong buntis? Ang kapal na mukha mo. Sa gitna ng gulo, dumating ang ambulansyang tinawag ng mga magulang ni Clara. Sa ospital doon lumabas ang katotohanan. Negatibo ang lahat ng pagsusuri. Walang dinadala si Lindsay. Lahat pala palabas lang para makakuha ng simpatya at mas pagtakpan ng mga skandalo nito noon.
Ang baby bump nito props lang na ginagamit sa mga pelikula. Sa pagkalat ng balita, nagiba ang pananaw ng buong pamilya. Si Mama Pearl na tulala, hawak ang bibig, tila hindi makapaniwala. Si Lester naman napasigaw kay Gilbert. Niloko mo kami! Niloko niyo kami lahat! Tahimik na tumayo si Clara sa gitna ng ingay. Nabaling tuloy sa kanya ang atensyon ng mga magulang. Anak, panimula ng kanyang ina. Nabigla rin kami sa balita. Umiling siya. Hindi rin inaasahan ni Clara ang pagpapanggap ni Lindsay. Pero imbes na makasimpatya sa mga magulang, mas lalo siyang nainis. Akala nyo, ang matris ko ang walang silbi? Pero tignan nyo, yung pinili niyong kampihan. Siya pala yung walang laman ng tiyan. Pinagpalit nyo ang apo nyo sa hangin, ma, pa. Panindigan natin ang kasunduan noon. Hindi ko na kayo kilala. Lumantad si Dean sa silid at lumapit sa kanya. Marahan itong hinawakan ng kanyang balikat. Lumakas ang loob niya gayong may suporta siya mula dito. Binalingan niya si Gilbert. Ikaw naman, asawa ko. Dati kang nagdududa sa akin. Lagi kang may reklamo. Pero kahit kailan hindi kita niloko. Ano na lang idadahilan mo para magpatuloy ang relasyon yung dalawa? Walang masabi si Gilbert. Nakatungo ito sa gitna ng talak ng mga magulang ni Clara. Kahit ang lolo't lola niya nakisali na sa usapan para pagalitan to. Ang dating iniidolo bilang lucky guy, dahil may maganda at successful na partner gaya ni Lindsay, ngayon naging tampulan ng kahihiyan. Samantalang si Lindsay hindi lang nabasag ang reputasyon, nawasak ang imahe, at nawalan ng taga-suporta. Inilantad ni Clara ang bulok nitong pagkatao. Kahit pa magbago ito, hindi na pagkakatiwalaan muli ng marami si Lindsay. Sa wakas, nakaramdam si Clara ng ginhawa sa dibdib. Hindi pa tapos ang laban, alam niya yon. Nariyan pa ang annulment kay Gilbert. Pero sa araw na ito, nagtagumpay siya sa naging balak. Matapos ang ilang linggo, muling nagharap si Clara at ang kanyang mga magulang. Mabigat ang katahimikan sa bahay ng gabing iyon. Simula nang mabunyag ang peking pagbubuntis ni Lindsay, parang binagsakan ng bato si Pearl at Lester. Hindi sila makatingin kay Clara. Tila babawat sulyap, paalala ng lahat ng maling taong pinili nilang kampihan. Ngunit si Clara, hindi na apektado sa kung ano mang iisipin ng kanyang mga magulang. Nakaupo siya sa gilid ng sala. Hawak ang malamig na baso ng tubig habang pinagmamasdan ng kisame. Para bang wala na siyang pakialam sa ingay ng paligid. Inimbitahan siya ng lolo't lola niya para kausapin ng mga magulang. Alam niya kung ano ang mangyayari. Anak, untag ni Pearl habang nanginginig ang boses. Patawarin mo kami, nagkamali kami. Mas pinaniwalaan namin ang kasinungalingan ni Lindsay kesa sa'yo. Sana makalapit ulit kami. Kahit anong mangyari anak, magkapamilya tayo. Napakagat siya ng labi at mariing pinikit ang mga mata. Ngayon niyo lang naisip humingi ng tawad. Matapos niyo akong itapon para sa hindi niyo naman anak. Aniya sa isip. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at ngumiti. Ma, ilang taon ko kayong nilapitan para pakinggan niyo ako. Ilang beses akong sumigaw na kailangan ko kayo. Pero palagi niyong pinipili si Lindsay. Ngayon nabasag na ang ilusyon niya sa kanya. Sa kanya lang din ako kakausapin ng ganito? Clara, anak, hindi namin alam. Namanghalang kami sa kakayahan ng pinsan mo. Isipin mo, maaga siyang naulila sa mga magulang, hindi ba? Pero ikaw ang dugot laman namin. Hindi ka mawawala sa puso namin. Anak, pakinggan mo naman kami. Kung totoo nga yung sinasabi niyo, bakit ni minsan hindi ko maramdaman? Ni minsan pa, hindi niyo ako pinaglaban. Kahit asawa ko pa noon ang malinaw na nangangalunya, si Lindsay pa rin ang kinampihan niyo. Walang makasagot. Para bang hinampas niya ng 10 palad ng sabay-sabay ang mukha ng mga ito. Walang makatingin sa kanya sa mga mata. Umiling si Clara at iniwas ang tingin. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Wala nang silbi pa kung mag-uusap tayo kasi di na maibabalik ang buhay ng anak ko. Tumalikod siya at tahimik na umalis ng bahay.
Si Dean na kanina pa nakasandal sa pintuan, tahimik na sumunod para sabay na silang umuwi pagkatapos. Nakakapagod ang araw na ito para kay Clara. Hindi niya man lang nakita na maging sincere ang kanyang mga magulang sa paghingi ng tawad. Ang narinig niya lang puro excuses. Dapat talaga hindi na siya umasa sa mga ito. Kinabukasan maagang dumating si Gilbert. Halatang halata ang stress at pagod sa mukha nito. Para bang hindi nakatulog buong gabi. Bit-bit nito ang isang bungkos ng bulaklak. Napabilib siya sa kakapalan ng mukha nito. Clara, pwede ba tayo mag-usap? Tawag nito sa kanya. Habang nagpipinta siya sa labas at ito naman nasa gate. Hindi ito tiningnan ni Clara. Tuloy-tuloy ang hagod ng brush niya sa canvas. Tila ba wala siyang naririnig. Alam ko nasaktan kita. Oo, nagkamali ako pero handa akong ayusin ang lahat. Wala na si Lindsay sa akin, Clara. Ikaw lang. Ikaw ang asawa ko. Natigilan siya at dahan-dahang binaba ang brush. Saka humarap kay Gilbert. Mapait ang ngiti niya sa lalaki. Asawa mo? Ngayon mo lang naalala ko ano ako sa'yo? Ilang beses kong sinubukang isalba ang pagsasama natin. Ilang gabi akong umiyak dahil sa lungkot. Pero mas pinili mong manahimik habang hawak ang kamay ng pinsan ko. Kapal din ang mukha mo, Gilbert. Hindi na mauulit, Clara. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mababalik lang sa ayos ng lahat kapag nagkabalikan tayo. Halos lahat ng tao sa barangay natin, kahit pa sa trabaho, ibang tingin sa akin. Please! Natawa siya ng malakas. Nakikiusap ka? Wow! That's new. Pero Gilbert, huli na. Hindi na ako yung Clara na umiiyak para lang makuha atensyon mo. Hindi na ako yung Clara na nagmamakaawa para piliin mo, okay? Naalala mo ba yung araw na sinaksak kita? Lumapit si Gilbert habang pilit inaabot ang kamay niya mula sa gate. Umatras siya at tinignan nito mula ulo hanggang paa na para bang isa itong basurang nakakalat. Ang kapal na mukha mong hawakan ako? Sinira mo ako, Gilbert. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang babae at bilang tao at ngayon, haharap ka dito na may dalang bulaklak? Akala mo ba matatanggal niyan lahat ng sugat na dinulot mo? Clara, kasal pa rin tayo. Kaya hindi pa huli ang lahat. Makinig ka naman sa akin. Bawal sa paniniwala natin ang paghihiwalay, di ba? Nagtago na si Lindsay. Wala na siyang bilang sa pagitan natin. Tumigil ka! Bulyaw niya sabay bagsak ng brush sa mukha nito. Gagamitin mo pa yan para pilitin akong bumalik sa'yo? Pwes, Gilbert, ang sabi sa utos, bawal makiapid. Namula ang mukha ni Gilbert. Mukhang nahihiya dahil naririnig na ilang kapitbahay ang sigawan nila. Mula sa pintuan ng bahay lumabas si Dean, napupungas-pungas pa. Kagigising lamang nito at nakahalukip-kip. Malamig ang tingin kay Gilbert. Baka gusto mo umalis na, bago pa ako mismo magpalaya sa'yo. Banta nito. Nagulantang si Gilbert. Gustong questionin si Clara kung anong ginagawa ni Dean sa bahay pero wala ito sa lugar. Hawak pa rin ang bulaklak. Wala na itong nagawa kundi tumalikod at umalis. Ang dating lalaking kayang pagsabayan ng asawa at kabit, ngayon walang natira ni isa. Pagkatapos sa eksenang yon, dumating ulit sina Mama Pearl at Papa Lester. Pilit lumalapit kay Clara. Anak, tama na. Huwag mo naman kaming itaboy. Nagkamali nga kami. Pero sana bigyan mo pa kami ng pagkakataon. Wala na ho kayong dapat patunayan. Matagal niyo na akong iniwan. At ngayon nagpo-focus na akong tumayo sa sarili kong paa. Hindi ko na kailangan ng pagbabalik loob niyo. Mas mabuti mag-focus kayo kay Lindsay. Mas kailangan kayo nun ngayon. Pero anak, tama na. Hindi ako basahan para balik-balikan kapag may kailangan kayo. Okay na ako ngayon. Baka nga mapatawad ko kayo at makalimot na ako sa mga nangyari. Ayoko na kayo makita pa ulit. Tama na. Tumulo ang luha ni Mama Pearl at niyakap ang sariling dibdib. Si Papa Lester walang magawa kundi yumuko. Parehong lumisan ang dalawa na tila ba napalayas mula sa sariling bahay. Pagbalik ni Clara sa veranda, naabutan niyang tahimik si Dean. Pinupulot ang nalaglag na brush at nililinis ito. Sigurado ka ba na kaya mo silang tiisin, Clara? Hindi ko sila tinitiis. Natuto lang akong pumili. At sa dami ng beses na hindi nila ako pinriority,
Ngayon ako naman na may karapatang pumili kung sinong dapat manatili sa buhay ko. Ngumiti si Dean. Malungkot man pero may halong paghanga. At ako ba? Kasi nandito ako. Does that mean you're choosing me? Tumigil si Clara. Tinitigan ito ng diretsyo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya umiwas. Oo, Dean. Hindi dahil kailangan kita o may nakukuha ko sa'yo. Kundi ito ay dahil gusto ko nandito ka sa tabi ko. Hindi na kumibo ang lalaki. Ang bigat ng tingin at ang mahigpit na hawak nito sa kamay ni Clara ay sapat para ipaalam ang nararamdaman. 3 taon nang lumipas bago tuluyang natuldukan ng lahat. Hawak-hawak ni Clara ang papel na matagal niyang hinintay. Iyon ang annulment decree na nagsasabing wala ng bisa ang kasal nila ni Gilbert. Habang nakaupo siya sa loob ng korte, para siyang nakalabas mula sa isang hawla. Paglabas ng gusali nandun agad si Dean. Nakasandal ito sa kotse. Simpleng nakaputing polo at nakangiti. Parang matagal nang alam ang magiging resulta at naghihintay na lang ng gantimpala. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na nakapigil si Clara. Tapos na. Lumapit si Dean at yumakap sa kanya. Maya-maya hinawakan nito ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa labi. Freedom at last. Nag-celebrate sila sa isang maliit na cafe na matagal niya nang gustong pasukin pero lagi namang puno. Walang engranding handaan. Walang champagne kundi isang tahimik na kainan lang. Habang nagpapatunaw, tinitigan siya ni Dean. Dati pa man matapang ka na pero ngayon, may kakaiba sa confidence mo, parang dumoble. Sino hindi magiging mayabang kung sobra-sobra ka namang mag-spoil? Minsan nga, pakiramdam ko mabibili ko lang ang araw at buwan dahil sa angas mo. Only me. Saad ng lalaki at kumindat. Natigilan si Clara. Total, nagkakamabutihan naman sila ni Dean. Mas mabuting aminin niya na ang bagay na tinatago. Dean, may sasabihin ako. Ano yun? Mariin niyang pinisilang baso bago bitiwan ng mga salitang ilang linggo niya nang pinapasan. Sabi ng doktor, may komplikasyon sa matres ko dahil sa nangyari noon. Kailangan alisin ang matres sa loob. Di na ako mabubuntis. Hinintay niya kung ano mang reaksyon mula kay Dean. Hindi niya ito matignan sa mata. Kung iniisip mo na balang araw magkakaanak ka sa akin, baka hindi ako babae para sa'yo. Umiling si Dean. Tumayo ito at nilapit ang sarili at hinaplos ang kanyang pisngi. Clara, minamahal ko ang tao dahil sa pagkatao nito. Hindi base sa kakayahang magkaanak. Kung may darating na bata, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Kasi ikaw ang kapiling ko. Yun ang mahalaga sa akin. Doon pumigay lahat ng pinipigilang luha ni Clara. Hanggang ngayon, takot pa rin siya na maulit ang sinabi ni Gilbert dati. Dati walang diferensya sa kanya pero ngayon, alam niya na wala na talaga siyang tsansang magkaanak. Ilang linggo matapos ang usapang yon, may nadaanan silang aso sa tabi ng kalye. Payat, nanginginig at mukhang walang nag-aalaga. Agad itong binuhat ni Clara. Tumalima si Dean at sinamahan siya sa veterinaryo. Habang naghihintay, nilapitan sila ng staff at ipinakita ang asong nakita sa daan kanina. Kumpirmadong abandonado. Dahil walang bakas ng prior grooming. Ngayong okay na ito, naghahanap sila kung sino mag-aampon. Malaki ang mga mata ng asong ito. Puting-puti ang balahibo na may bahid ng mapusyaw na kahel, malapit sa parte ng ulo at buong tenga. Mahaba ang nguso nito, pero nakangiti at puno ng pag-asa ang kulay tsokolate nitong mga mata. Buhay na buhay, ligtas at naghihintay ng bagong amo. Tinitigan ni Clara ang munting nilalang at parang may kakaibang kirot na dumalaw sa dibdib niya. Dean, pwede bang ate na lang siya? If you want him now, ikaw ang magbigay ng pangalan. Niyakap ni Clara ang aso at maingat na hinaplos ang balahibo nito. Haino. Tatawagin ko siyang Haino. Umakbay sa kanya si Dean at nilaro ang tenga ng aso. Hello, Haino. Buti at ligtas ka. Kami ang kukupup sa'yo mula ngayon.
Aalagaan ka namin na maayos. Umalis sila ng klinik na may +1 sa backseat ng kotse. Noong una malamya ito dahil sa gamot. Pero kinalaunan, naging bibo rin na tumatahol na. Salamat at pinagbigyan mo ako, Dean. No sweat. Ang cute na asong to. Kahit sino di makakatanggi sa kita ni Haino. Di ba, Haino? Isang malakas na tahol ang isinagot ng aso. Kaya tumango si Clara. Hinintay niya lumingon si Dean bago ngumuso. I love you. Kumabig saglit ang sasakyan, subalit agad ito nakabawi. Clara, I love you too. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sugat, naramdaman ni Clara na may bago na siyang pamilya. Hindi man yan anak na mula sa kanyang sinapupunan, pero buhay yon na maaari niyang mahalin, alagaan at tawagin kanya. Sa bagong apartment, kung kailan ang gabi ay tahimik at malamig, nakaupo si Clara sa veranda. Sa kandungan niya, mahimbing na natutulog si Haino. Lumapit si Dean, dala ang 2 tasa ng tsokolate. Anong iniisip mo? Ngumiti si Clara habang hinahaplos ito. Na minsan pala, kailangan mo nang madurog bago makita ang tamang tao. Kung di ako nasaktan nun, baka hindi ko mararanasan kung gaano pala kasaya maging kasama ka ngayon. Umupo si Dean sa tabi niya. At dalawa silang nakipaglaro kay Haino. Mas gugustuhin ko pang huwag kang makaranas ng kahit anong sakit, Clara. Kapag wala akong nagagawa para tulungan ka, para ako nadudurog. Walang engranding pangako dahil sawa na siya doon. Pero sapat na ang init ang palad nila magkahawak para iparamdam na sa wakas may bagong simula si Clara. Sa dulo ng lahat ng pinagdaanan niya, ang malinaw na aral ay natututunan ni Clara na piliin ang sarili. Lumaki siyang laging nasa anino ng pinsan, palaging kinukumpara. At nang siya'y mag-asawa, muli siyang tinulak sa gilid. Ang pinakamabigat na wala pa ang sanggol na dapat sana'y magiging lakas niya. Sa lahat ng ito, dumating ang punto na wala na siyang matakbuhan kundi sarili niya. Doon niya natuklasan na hindi kailangan patuloy na kumapit sa mga taong paulit-ulit siyang sinasaktan, kahit pa sila ay magulang o asawa niya. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa mga papel na hawak o sa dugo na nag-uugnay dito, kundi sa kakayahan niyang bumangon at muling magmahal. Ipinakita ng kwentong ito na may mga sugat na hindi na naghihilom, gaya ng kawalan ng anak, pero may mga paraan para mapunan ang puwang na yon. Sa huli, ang kwento ni Clara ay nagpapaalala na ang pamilya hindi lang basta binibigay sa atin. Minsan, kailangan nating buuin ito sa mga taong tumutupad sa loyalty at nagmamahal ng totoo. The End.